Hi guys, magandang araw. First time kong magbablog ngayon. Kaya medyo utal-utal pa ako. Pagpasensyahan nyo na. So, ayun na nga. Pupunta kami palengke. Umaga ngayon pupunta kami kasi kukuha ako ng mga gulay tsaka prutas. Isinama ko na rin pala itong mga anak ko kasi gusto raw nilang gumala. Kahit paano, banding na rin namin. By the way guys, namimili pala ako sa gabi. Tapos ngayong araw, mamimili din ako kasi ayun, may pinapakuha kasi sa akin mga prutas at gulay. Sa gabi talaga ako namimili. Tapos bumabalik na lang ako pag ganitong araw kapag kayong tinatawag ako ng supplier ko. Meron akong gulay dito, may mga prutas ako ditong bagong dating, kaya ako bumabalik ng hapon. Nakakapagod isipin pero kailangan mong gamayin talaga yung hanap buhay mo kasi kung hindi mo rin tututukan, hindi ka rin kikita dito. Yun na nga, kasama ko yung mga anak ko, kahit paano nalilibang din yung isip ko. Natutuwa ako kasi kasama ko sila kahit ang iingay nila. Masayang masaya naman sila sa tingin ko. Napakadelikado din ng kalsada guys kasi syempre highway yan. Wala ka namang choice kundi dyan ka lang din dadaan, kaya kailangan nasa tabi ka lang para hindi ka masagi. Meron kasing iba na bigla na lang titigil sa harap mo, kung mahina yung preno mo talagang sasalpo ka. Yung makita mong ganito kasaya yung mga anak mo, talagang lalaban ka sa buhay, di ba? Kailangan mong makipagsapalaran kasi wala kang ibang aasahan kundi yung lakas mo lang din at yung determinasyon mo sa buhay. Yun ang kailangang magiging matatag ka. Itong e-bike ko lang pala guys ang ginagamit ko sa araw-araw ng pamimili ko. Okay din kasi naasahan ko siya kaysa naman aarkila ko ng tricycle, magkano yon? Mula dun sa pamimilihan ko hanggang dito sa amin 300, minsan naman 250, pero masama pa ang loob ng driver. Kaya syempre nakakahiya naman. Kailangan mo magbayad ng sapat para sa kanila para Ay, natutulog ka ba? Sorry naman. Ulit. Nako, nagutom na raw siya. Gusto ko sa grocery. Merong ano? Joke lang. Dito na tayo guys, pero walang masyadong nakalatag dyan sa kalsada ha, kasi bawal na pag umaga, pag ganitong may araw, bawal talaga. May mga posto dyan na nakabantay na bawal dyan kahit nga nakaparada yung e-bike mo, anuhan nila yan, yung kakadinahan nila yan. Ako, pasimple-simple lang din. Pag sa gabi naman, talagang makikita mo ang dami talagang nakahilera dyang mga, kung tawagin nila night market, ang dami talaga. Tapos pagdating ng mga alas 5 ng umaga, ayun, bagsak presyo na yung iba kasi syempre mag-uuwian na. Yung iba naman, kaya nila binabagsak presyo kasi uuwi na sila ayaw na nilang dalhin yung mga gulay nila pa uwi, kaya binibigay na lang nila talaga ng mura. Yung pamimili ko ngayon, nasa pwesto na yan, nakapwesto na, kaya medyo may kataasan pag nasa pwesto na kasi syempre nga naman, nagbabayad din sila ng pwesto. Syempre, yung presyo nila dito, hindi naman kasing gaya ng presyo talaga sa atin. Syempre, mas bababa pa rin yung presyo nila. Napadaan ako dito kasi may mga gulay akong kulang, sayang din kapag may maghahanap, wala kang maibibigay. May mga nagbabagsak na rin ng gulay, mga tanghali hanggang hapon, pero kasi talagang bagong pitas yun siguro medyo mataas din yung presyo nila kasi yun ay mga bagong dating talagang hindi pa siya napagpilian, talagang ikaw ang unang pipili ng mga gulay nila, talagang sariwang bagong dating po. Kaya yan, tamang pili lang din ako. Tapos syempre kailangan ko ring bilisan kasi pag uwi ko sa bahay, ako pa rin ang mag-aayos ng mga gulay ko. Magtitinda ka pa rin, di ba? Ay, Sagardos Versusa talaga ako pagdating ng bahay kasi mag-aayos ka pa. Pero di ko na iniisip yung mapagod ako. Ang iniisip ko lang kung paano ko maitaguyod yung isang araw namin na makakain kami ng sapat kasama yung mga anak ko. Masaya kasi nakakaraos ka sa araw-araw. Hindi mo na namamalayan, gabi na, bukas na ulit, mamimili ka na naman. So ayan, nakakuha po ako dyan ng langka. 20 kilo siguro yan. Mabuti mabait yung supplier ko. Nagkakahalaga daw yan ng 700, pero binigay na lang niya sa akin ng 600. Kasi suki nga naman. Ayaw rin naman niya ako mahirapan. Kapag may suki ka na kasi, inaalok ka na nila na, kuhanin mo na to, utangin mo na to, ibenta mo na to doon, bayaran mo na lang ako sa isang araw. O diba, pabebe pa ba ako? Kundi syempre,
matutuwa ka kasi may mga taong nag-o-offer na sa'yo ng ganun. Ayan, yung anak ko nakatulog na sa sobrang antok sa biyahe kanina siguro. At nailagay ko na rin yung ganyan lang yung e-bike ko. Pero ang dami po niyang nailalagay talaga. Natutuwa talaga ako kasi kahit ganyan lang yung gamit ko, ang laking bagay po yan sa akin. At ayun na nga, nabuhat ko na yung napakabigat na lang ka. Pero sabi ng supplier ko, huwag mo sabihing mabigat. Dapat magaan para mabilis mabenta. Ganyan pala sila. May mga kasabihan kasi kapag nagbebenta ka, dapat hindi mo daw sinasabing mabigat. Dapat magaan lang. Ito, sama-sama na naman tong anak ko. Siya din magbibitbit ng iba. Hindi ko na nakuha ng video yung iba kasi nagmamadali na kami. Inabot kasi ng hapon mga inday, gawa ng aking mga anak. Pero ayos lang kasi masaya sila nakikita ko sa kanila, sayang-saya nila. At ito namang isang bata, ayun, inaantok na raw siya. Gusto na niya matulog ulit. Ayan, kahit nagmamadali, ingat-ingat lang. Sa tabi-tabi lang. Mahirap na. Maraming mga kasabayang mga nakamotor na talagang ang bibilis nila. Kaya kailangan ingat ka lang. Pakinggan muna natin tong makulit. Ang cute! Hanggang dito muna ang aking miniserye guys. Thank you for watching. Hanggang sa uulitin po. Ingat po tayong lahat.